Ngayon ay naglalakad tayo dito sa Binyan kung saan maraming galit sa atin. Napakadaming galit sa atin dito sa Binyan, lalo na sa school. Di ko alam ba't nagagalit sila sa akin, hindi ko naman sila ninakawan. Wala naman akong ginawa sa kanilang masama. Nagagalit sila. Yung iba, gusto ko suntukin. Magandang gabi mga kapatid. At magandang araw. Ngayon ay naglalakad tayo dito sa Binyan kung saan maraming galit sa atin. Napakadaming galit sa atin dito sa Binyan, lalo na sa school. Di ko alam ba't nagagalit sila sa akin, hindi ko naman sila ninakawan. Wala naman akong ginawa sa kanilang masama. Nagagalit sila. Yung iba, gusto ko suntukin. Pero okay lang yun. Sabi nga doon, sulat ni Pedro doon sa 3:9 ng unang Pedro, huwag ninyong gantihin ang masama sa masama at alipusta sa alipusta. Kaya kahit alipustahin ako, gawan ako ng masama ng mga ito, wala na tayong pakialam doon. Kasi ang pinakahalaga talaga yung essence ng pag-ibig na itinuturo ng Biblia. Yan, magandang kaya Alexander Yulo, Raindale, magandang gabi sa inyo mga kapatid. Ates, magandang gabi po. Ngayon, nandito tayo sa Binyan Bayan mga kapatid. Ngayon, may nabalitaan ako na yung isa na taga dito na born again, nagbabalak akong bugbugin. Nagbabalak bugbugin ako. Kasi sobrang init din sa akin. Yan, pauwi na tayo. Eugene Galvez, good evening. Yan, dito tayo ngayon sa Riverwalk. Pwede tayo ng makakain. Ayan. Ayun, nakakatakot dito sa lugar na to. Ayan. Ganyan lang siya. Ako sa likod, ganun rin. Tapos walang tao. Oh, tignan nyo. Tayo lang maglalakad dito. Tano. Jared, pasok ka sa punto per punto. Erin, nandito rin si Brad Erin. Dolly, nandito rin si Dolly. Pasok ka, Brad Erin. Ayan, Christopher. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Ayan. Subukan na lang natin lakarin siguro dito. Ayan. God bless mga kapatid. Pagod. Bumili kasi ako kaya lumabas ako kanina ng makakain. Tinapay, yun noon. Si Nicknix nandito. Ito si Nicknix, ateista ito eh. Sabi nga dun sa 14:1 ng awit, ang mangmang nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Kamangmangan yung isipin mo na walang Diyos kaya ni Nicknix. Kaya hindi ako nakikipagkaibigan sa mga ateista, yung mga walang pagkilala sa Diyos. Dahil unang-una nakakahawa yan eh. 15:33 ng unang Korinto. Yung masamang kasama sumisira ng magandang ugali. At isa dun sa example, mga kapatid, ng masamang kasama, yung walang pagkilala sa Diyos. O, di ba, Nicknix? Hindi ba totoo yan? Ayan, bro Rasha, yung mga nagpapashoutout. Ayan, si Dream Ace, Jessa Mordias, ayan, Nicknix, Tess, Walter York. Ayan, mga kapatid. Sige po, tsaka si Tano. Ito, nakakatakot dito, madilim oh. Di ba? Yan, ito namang si Ondago. Nilatagan ako ng sitas na 8:44 ng 1. Ang kausap ni Kristo dyan, hindi si Brother Jared. Alamin mo yung subject of the sentence na sinasabihan dyan na kayo'y sa inyong amang diablo. Hindi sa akin applicable yan. Dahil hindi naman ako sinungaling.
Gumamit ka ng sitas. Yung applicable dun sa pinaggagamitan mo. Ngayon, akala ko ba ibigin mo ang kaaway mo? Tama! At isa dun sa uri ng pag-ibig na tinuturo ng Biblia, yung nasa 12:9 ng Roma, na nakapuotan ninyo ang masama. Ngayon, yung personal na tao ba kapupuotan mo? Hindi. Kung ano yung ginagawa niya. At isa dun sa masama na dapat mong kapuotan, na konteksto ng pag-ibig na tinuturo ng Biblia, aba, yung sawayin mo may kabagsikan. 1:13 ng Tito. Balik tayo, ang dilim doon. Sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Mga kapatid, bumalik ako kasi. Walang ilaw doon. Bro Josh, yan, magandang sa inyo mga kapatid. May sumisigaw. June Quizon Nick sabi, hindi naman kailangan mag-usap about sa beliefs nyo. Pwede naman kayo maging magkaibigan kahit ateista. No. Bakit? Dahil lang sabi ni Apostolo Pablo sa unang Tesalonica 5:22, layo yung bawat anyo ng masama. At isa uri ng anyo ng masama na dapat mong kapuotan doon sa ginagawa niya sa 12:9 ng Roma, yung hindi niya pagkilala sa Diyos. Bakit? Dahil sabi sa 14:1 ng awit, ang mangmang nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Parang may bata. Ayun, kita niyo mga kapatid. Yan, shout out kay Carnil Jan. Ayan mga. Parang may bata. Ayun, kita niyo mga kapatid yun. Parang nasa dulo. Ang dilim kasi kaya bumalik tayo. Doon tayo dadaan sa kabila. Bihira. Joshua Palite. Shoutout bro Jared, nakauwi na po ba kayo? Opo kapatid, nakauwi na po tayo. Andito na po tayo sa Laguna, wala na tayo sa Tagbilaran. Siguro ang balik natin doon kapag pumatol. Kumbinsihin nyo mga kapatid si Pastor Archie na lumaban ng diskusyon. Kumbinsihin nyo. Kasi once na makumbins nyo na si Archie Añedes lumaban ng debate, pupunta ako sa Tagbilaran. Sa City Square kami maghaharap mukaan, gaya nung ginawa ni Cristo dun sa mga scribe at pariseo sa 23:15 ng Mateo. Siyempre, gagawin pa rin natin may kaayusan yung 14:40 ng unang Korinto. Na gawin ninyong may karapatan at may kaayusan. Ngayon, magandang gabi, Brother Jared. So happy to see you defend the Catholic faith. We are praying for you always. Pagpatuloy mo lang yan, brother. Opo, kapatid. Papatuloy tayo gaya nung nasa 2:12 ng Pilipos. Pahinga muna tayo. Pagod ako Itong on the go na ito, tinitira ko ng tinitira yun dito sa comment section, mga kapatid. Akyatin natin, tignan natin kung may panindigan sa aral ito. Ngayon, ang naninirang puri sa lihim ay aking ibubuwal. Tama! At isa ka na dun. Unang-una, hindi naman ako naninirang puri. Dahil hindi mo na pwedeng sirain yung sira. O, di ba? Ayun ang logic nyo, mga kapatid Ba't mo pa sisirain ng sira? Gaya ni Daniel Rason. Gaya ng aral ni Rason. Katitisuran na nga ang tinuturo paninirang puri ba sa lihim yon o paghahayag ng katotohanan? Sinusunod ko lang si Apostolo Pablo 16:17 ng Roma. Ngayon ipinamamanhi ko sa inyo mga kapatid, yaong pinanggagalingan sa pagkakabahabahagit katwisuran laban sa mga aral na inyong pinag-aralan. Ganun ang nangyayari kay Daniel Rason Gayun ang ginagawa ngayon ng MCGI, nagtatanim ng galit sa magkakapatid. At yan ang uri ng pagpatay ayon sa Biblia. Bakit? 3:15 ng unang 1, sino mang napopot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Ngayon, mangangaral ka. Mangangaral ka. Ano naman nagpapatay? Ano naman panindigan sa aral? Paano kung magiging mangangaral yan? Hindi ka naman nangaral. Mangangarir ang tawag sa inyo. Di ba? Tapos sasabihin mo, applicable sa akin yung 8:44 noon. Unang-una, naisulat yan, 1st century.
Inilabas lang ako 2006. Ba't mo naman sa akin i-apply yung naisulat 1st century o 33 AD? Samantalang wala pa ako noon. At yung subject of the sentence sa 8:44:1 na sinasabihan ni Kristo na kayo sa inyong amang Diablo, yun yung mga scriba at pariseyo. Scriba ba ako? Nagpapaikapo ba ako? Makaiba yung anak ba ako ng impyerno? Eh di out of context ka dyan, kapatid. Oh. Oh, di ba? Oh, akit ka dito, kapatid. Ayan, Juliet Geo Lagon. Welcome, bro Jared. Gilbert C. Matiban. Hindi yan lalaban si Bro Anyedis. Ayan, Zissimo Bingatan. God bless po sa iyo, brother Jared. Ayan. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Ngayon, ang paksa natin, kung pwede natin pag-usapan ito, ayan, mangangarat yan si Daniel Rason, may kinakarat ayon kay Badong. Issue na nila yun, kapatid. Wala, labas na tayo sa issue niyang mga yan. Huwag na natin panghimasukan yan. Basta tayo, 2 Korinto 14-5, gaya ng pananampalataya ng mga apostol, gibain natin yung maring aral. Kaya ng mga paratang sa atin ng mga protestante na, yun kang katoliko. Wala ka sa Biblia yung kumpisal. Merong kumpisal. Hindi nga lang letra por letra. Dahil yung pananampalataya ng mga apostol, kung paano silang magbasa ng Biblia, 3:16 ng 2 Korinto, hindi sa titik. Ibig sabihin ng hindi sa titik, hindi letra por letra magbasa ng Biblia mga apostol. Bakit? Dahil may itinuro sa kanila si Kristo at yun ang tradisyon. Bakit? Dahil ang Holy Catholic Apostolic Church lang naman ang binigyan ng authority, 16:19 ng Mateo, na anumang ipahintulot nyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At isa doon yung traditions. In 3:6 of 2 Thessalonians, the tradition that we receive on us. Merong itinurong tradisyon ng mga apostol. At isa doon yung Ash Wednesday, ngayon. At isa rin doon yung kumpisal. Kaya mga kapatid, mangumpisal tayo. Hindi gaya ng mga protestante, walang kumpisal-kumpisal dyan. Takot yung matatakan eh. 20:23 ng 1. Ang sino mang patawarin ninyo ay papatawarin rin naman sa langit ngayon. Sino mga kausap dyan? Yung mga alagad. Anong mga alagad yon? 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyong inyong sarili buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng mga obispo. Ang born again, may obispo ba? Wala. Ang INC may obispo ba? Wala. Ang born again, may obispo ba? Ang MCGI may obispo ba? Wala. Bakit? Dahil ang founder nila ay tao. Ang INC si Manalo, ang dating daan si Soriano, ang mga born again, yung mga protestante, galing rin kay Luther yan eh. Nagsimula kay Luther, sa pagpoprotesta ni Luther sa tunay na aral, hanggang nagpasa-pasa na yan, nagkopya-kopyahan na yan. SDA, naging INC, naging dating daan, dating dagan, naging MCGB. Tunay na tunay yung sinasabi ni Cristo sa 24:24 ng Mateo, na sapagkat maraming magsisiparitong mga bula ang Kristo, bula ang propeta. At isa na si Soriano, isa na yung mga protestanteng nagtuturo na labag sa mga tradisyon ng mga apostol. Ngayon, sabi naman ni Attack Angel, tumigil ka na, pungayo ka. Naku, kaya mo bang tindigan yan, Bro Angel? Etong si Bro Angel, mga kapatid, kasama ko dati ito. Sa akin nagsusumbong ito. Sa akin nagsusumbong ito pag may kadiskusyon siyang INC. Ngayon, ako na ang tinitira niya. Bakit? Bumalik na kasi ako dun sa tunay na iglesia eh. Diba? Kinikilig tuloy ako sa iyo, Attack Angel. Si Nard Liana, sabi, Mario Esquin, magalong ito, nag-live si Bro Jared. Panahon mo na para tanungin if ba dating MCGI siya. Rio Barimbao, God bless po, Bro Jared. Tatak, ex-CFD na. Amen. Di ba? Ayan, Attack Angel, Talagang, galit na galit sa akin to eh. Hinayaan ko na nga lang eh. Pati ba naman sa live, tinitira tayo ng tinitira. Yan, yung watching from Hong Kong. Yan. Arian Gilgaco. Giging magaling. Kaya wala silang kumpisal eh. Ang tunay na iglesyang nasa Biblia, may authority yon. May authority yon. 33 AD, tinatag ni Kristo yon. 16:19 ng Mateo, ano pang ipahintulot sa lupa ay ipahintulot sa langit. At isa doon, the tradition that we receive of us in 3:6 of 2 Thessalonians. Wala niya ng Baptist. Dahil ang Baptist,
once saved, always saved. Wala naman sa Biblia once saved, always saved na hindi na daw nawawala ang kaligtasan. Wala sa Biblia yon. Gs 26 ng Hebreo, sapagkat kung ating sinasadyang ating pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Ibig sabihin, tinanggap mo na si Kristo, tinanggap mo na yung utos ni Kristo, nakaanib ka na sa tunay na iglesia, at according to CCC of Catechism of Catholic Church, ayun ang Catholic Church, sinadya mo pa rin yung kasalanan mo, gumawa ka ng mortal sin, wala nang kapatawaran yun. Paano mo sasabihin once saved, always saved yun? Samantalang ang sulat ni Pablo sa Gs 26 ng Hebreo, sapagkat kung ating sinasadyang ating pagkakasala, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Kumbaga si Kristo, itinakwil ka na. Dino Diaz, Dino, yung mga Baptist, R.A. Puentes, kaya nyo bang tindigan sa diskusyon yan? 13.5 ng ikalawang Korinto, siyasatin ninyong inyong sarili kung kayo'y na nga sa pananampalataya. Subukin ninyong inyong sarili. Hindi ba ganyo nalalaman si Yeso Kristo'y nasa inyo? Ang sulat ni Apostol Pablo dun sa 13.5 ng ikalawang Korinto, hindi nyo ba alam na si Yeso Kristo'y nasa inyo? Tinanggap na nila. Nasa katotohanan na sila. Once saved, always saved pa. Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ibig sabihin, may karapatan pa rin tayong itakwil ni Kristo. Paano? Pag sinasadya na natin yung kasalanan natin. Kaya nga may tiwalagan sa tunay na iglesia. 3 Gs ng Tito, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, itakwil mo. Ba't pinatatakwil? Maski Espiritu Santo, itinakwil na siya. Maski si Kristo, itinakwil na siya. Kumbaga, winala niya na yung pinagpagalan. Ikalawang 1:18, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang wag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. At yung pinagpagalan, yun yung tinapay na hindi napapanis at yun yung kaligtasan. Ibig sabihin, kaya sinabi ni Apostol Juan na wag iwala dahil may mawawala talaga. Alin? Yung kaligtasan, yung pinagpagalan ng mga apostol. Kaya hindi totoo yung once saved, always saved na, ang kaligtasan parang tinanggap mo na regalo. Saan mo naman nabasa yun? Ang kaligtasan parang tinanggap mo lang na regalo. Napupulutin mo lang. Ipupunas mo lang sa pader. Mali yun, Dino Diaz. Gift. Saan mo naman nabasa yan? Saan mo naman nabasa yan, Dino Diaz? Ginawa mo namang Santa Claus yung kaligtasan. Bihira ka naman, no? Unbiblical talaga ang Baptist Church. Ngayon, binabasa nila yung 1, binabasa nila yung 1 Gs 28 hanggang 29 na hindi sila maagaw sa kamay ng aking ama. Tama yun. Pero kung ikaw mismo umiwalay, ibang usapan na yun. Gs 38 ng Hebreo. Ngunit kung ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong, ay hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Ibig sabihin, yung pananampalataya yung tinuturo sa Biblia, walang urungan. Pero gagawa ka ng kalokohan, tatalikod ka, ibang usapan na yun, mga kapatid. Ibang usapan na yun. At yan ang hindi natutunan ng mga Baptist. Na once na tumalikod ka in 1036 of Book of Hebrew, wala nang kapatawaran yun. Basahin ulit natin ang Gs 38 ng Hebreo. Ngunit kung ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, kung siya'y umurong ay hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Wala nga paturungan sa pananampalataya. Bakit? Mawawala kasi. Katunayan, nasa ikalawang 1:18 yun, na wag yung iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Kaya, kung meron man pinakamasamang relihiyon at tatag ng demonyo, yun ang Baptist. Pasensya na mga kapatid sa salita ko. Dahil sinusunod ko lang yung utos ni Apostol Pablo sa 1:13 nandito na nasawayin nyong may kabagsikan sila. At napatunayan natin sa gabing ito, nawawala talaga ang kaligtasan. Paano? Gs 26 ng Hebreo, kapag sinasadya na natin yung ating kasalanan pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan. Kaya mali ang pananampalataya ni Dino Diaz. Alam niyo mga kapatid, itong si Dino Diaz, hater ito sa ating mga Katoliko. Grabe mang usig ito. Nagso-search sa Google ng mga hayaan na lang natin. Basta, alam na natin yung katotohanan na na hindi biblical yung once saved, always saved. Mawawala pa rin ang kaligtasan dahil di naman sasabihin ni Apostol Juan sa ikalawang 1:18 na wag yung iwala kung hindi naman pala iwawala. Di ba? Kaya yung Baptist kahit pumatay, ligtas yan Kahit magnakaw yan, ligtas yan
Hmm? Kahit anong gawin yan, ligtas pa rin yan eh. Mali. Mali dahil sa Biblia, 13:5 na ikalawang Korinto, may karapatang itakwil ka ni Kristo. Paano? 10:26 ng Hebreo, kapag sinasadya mo na yung kasalanan mo. Kaya ang bilin ni Apostol Juan sa ikalawang 1:18, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang wag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. At isa dyan sa utos ng mga Baptist Church at mga born again denomination na kamakailan lang lumabas, eh hindi na daw kailangan ng gawa para maligtas. Totoo ba yun? Eh di pag-aralan natin ngayon. Sabi ni Dino Diaz, fame lang habol mo, Jared. Eh, hindi na may kaliligtas yung fame. Kahit nga huwag kayo manood, mga kapatid, manood kayo kay Father Darwin Gitgano eh. Kasi mas mahalaga yun eh. Nag-bless si Father Darwin at may authority yun. O namamaratang ka na naman, Dino Diaz. Masamang pamamaratang yan. Di ba? Eh ngayon, ayan, okay na, pahinga na ako. Dino Jared, tanong lang sir, pag may aral bang lahat ng sekta nagtuturo ng tunay at paano papatunayan? Puti na Jared, tanong lang sir, na pag-aralan mo na ba ang lahat ng sekta turo ng tunay na? Eh yung iba lang, gaya na itong Baptist na once save, always save ko, no? At hindi na daw kailangan ng gawa para maligtas. Mali. Mali. Dahil pag faith alone ka lang, pananampalataya ka lang, patay ang pananampalataya mo, paano ka maliligtas nun? 10:26 ng Hebreo, sapagkat kung ating sinasadya ang ating pagkakasala, ibig sabihin, ano ba may aso? Yes. Na, ayan. Tama, mga kapatid, dito yung lugar namin. Kopya. Ayan. Kaya kapari namin, may kontak. Natatalang. Ito namang si Nick Nix. Ateista ito. Ateista ito. Walang ginawa ito kundi siraan si Soriano. Diyan na siya nabubuhay. Nakapag-Ash Wednesday ka po ba, brother? Mga kapatid, nakaharap ko na yan si Dino Diaz. Panoodin nyo sa YouTube. Ang topic namin, once saved, always saved. I-search nyo sa YouTube, Discussions of Faith TV. Jared versus Pastor Dino Diaz. Ang moderator namin, si Hernan Falcon. Nagdebate na kami niyan. Yan. Yan ang ano dito. Simbahan. Samahan niyo ako maglakad, mga kapatid. Ngayon, isa dun sa katuruan ng mga Baptist, hindi na daw kailangan ng gawa para maligtas. Eh yan, isang malaking kalokohan yan, mga kapatid, na hindi na daw kailangan ng gawa, faith alone na lang daw, sumampalataya ka na lang daw, and you will be saved, wala ka nang gagawin. Parang tinanggap mo daw na gift. Aba, pag nakatanggap ka ng gift, hindi pwedeng hindi ka gagawa nun, bubuksan mo yun eh. Ngayon, ito, faith alone lang daw. Eh wala naman sa Biblia yung faith alone mo. Dino Diaz. Bakit? 2:26 ng Santiago, sapagkat kung paano ang katawan na walang spiritu'y patay, ay gayon din ang pananampalatayang hiwalay sa gawa, patay. Ibig sabihin, kung pananampalataya ka lang, wala kang gawa, patay ang pananampalataya mo. Paano ka maliligtas nun? Eh patay nga. At bukod sa patay, nagkakasala ka pa. 4:17 ng Santiago, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuting, ngunit hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. O paano ka maliligtas niyan, Dino Diaz, ng faith alone mo? Samantalang pag hindi ka gumawa, panay pananampalataya ka lang, patay ang pananampalataya mo. At bukod sa patay ang pananampalataya mo, 4:17 ng Santiago, nagkakasala ka pa. Ngayon, alamin natin sa Biblia, faith alone lang ba?
2:22 ng Santiago. Nakikita mo ng pananampalatayang gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa, ay naging sakdal ang pananampalataya. Ibig sabihin, para maging sakdal ang pananampalataya natin sa panggap-panggap sa Diyos, dapat gagawa tayo, hindi yung faith alone. Kaya sabi sa 13:30 of 1 Corinthians, nananatili ang tatlong ito. Tatlo eh. Hindi naman isa eh. Pagkahabag, pananampalataya, pag-ibig. At higit sa mga ito ay ang pag-ibig. Eh kung faith alone lang sana at ang higit sa mga ito ay pananampalataya. Mali. Bakit? 2:10 ng Efeso. Dahil tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kaya kailangan talaga ng mabuting gawa eh. Kailangan talaga ng gawa para maligtas eh. Dahil sabi sa 2:22, James, yun ay kasasakdal ng pananampalataya. O ngayon, kaya nyo pang tindigan ito mga faith alone? Ngayon, ano ba yung gawang tinutukoy sa Biblia? Yun yung pagsunod sa utos ng Diyos eh. Ano halimbawa? Ano halimbawa? 10:25 ng Hebreo, na huwag ninyong pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Ibig sabihin, kung kailan may mass, kailan may pagkakatipon, kailan may misa, huwag natin pababayaan. Gaya ng iba, na nagmimisa lang, umaattend lang sa ating mga gawain pang simbahan pag may birthday lang. Saka ba naman nakakita nun kontra kayo sa mga apostol? Andun na nga mismo eh. Ngayon, masusunod pa natin yan ang faith alone. Diba, kahit 100 taon ka mag-faith alone, di mo masusunod yan. Dahil lahat ng utos ni Kristo para masunod, 3:18 ng unang 1, kung ang ibig ng salita, minandi laman, kundi ng gawat katotohanan. Bakit? 2:10 ng Efeso, dahil tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kailangan talaga ng mabuting gawa. Dahil pag wala ka mabuting gawa, 2:26 ng Santiago, pataya pa naman palataya mo. Ngayon, ang ginagamit nila Pastor Dino Diaz at ng Baptist Church, yung 2:8 verse 9 of Ephesians, mali. Dahil yung works na sinasabi doon, not by any works of righteousness because you should boast. Tama. Works, hindi good works. Yan yung gawang pang sarili mo lang. Kung mapanti ka sa Jesus, makikita mo na si God. Na ano? Na tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Bakit? 2:22 ng Santiago, dahil yun ang ikasasakdal ng pananampalataya eh. Kaya kailangan talaga ng gawa. Ngayon, malamang, sasabihin ng mga pastor ng Baptist, tamo naman nabasa na ikaliligtas ang gawa. Nasa 2:12 ng Pilipos eh. Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Di ba? Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Ibig sabihin, may lulubusin ka at yung lulubusin mo, yung works o yung gawain ng sarili mong pagkaligtas. Kaya hindi faith alone. Patay nga pa na ng palataya mo, paano naging faith alone? At 3 yung nanatili, 13:13 ng unang Korinto. At higit sa mga yon ang pag-ibig. At isa doon sa pag-ibig sa Diyos, 12:13 ng Ecclesiastes, yung pagsunod sa utos ng Diyos. At hindi naintindihan ng mga Baptist, ng mga born again, ng Jesus is Lord Miracle Crusade, lahat ng mga sulok na sekta ng tatag ng tao. Bakit? Eh, hindi naman kasi nananahan ng Diyos yan eh. 17:24 ng gawa. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan lahat ng mga bagay na narito, siya'y palibas ay Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay ng tao. O sa ibang translation, simbahan na ginawa ng tao. Gaya ng ano? Gaya ng INC, Iglesia ni Cristo ng Manalo. Gaya ng dating daan. Kaya hindi nananahan ng Diyos yan eh. Hindi nila na ipapakilala yung karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng tunay na iglesia. Dahil maipapakilala natin yung tunay. Yung tunay na karunungan ng Diyos pag nasa tunay na iglesia na tayo. Basahin natin ang 3:10 ng Efeso. Pandyan yan. Hindi naintindihan ng mga protestante yan. O basahin natin. Upang sa gayon, sa pamamagitan ng iglesia, maipakilala sa mga pamunuan, sa pamamagitan ng sangkalangitan, ang sari-saring karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng iglesia, maipapakilala natin ang karunungan ng Diyos. At yung iglesia na yon, nananatili yon 1st century, 2nd century, at ayon sa Groyler Encyclopedia, Volume 8,
page 286, yun ang Catholic Church that was existed 2,000 years ago. At according to Catechism of Catholic Church, the Church of God na pinananahanan ni Kristo at sa pamamagitan ng ligtas tayo, at nandun rin ay nasa panukalang walang hanggan 3:11 ng Efeso na itinatag ni Kristo 16:18 hanggang 19 ng Mateo. Yun ang Catholic Church. Hindi Baptist. Di ba? Kaya malapit, malayo-layo pa tayo. Bumili kasi tayo ng ano. Yan. Nagkakaunting ano tayo. Tinapay. Minisa de Guardia. Buti pa ang batang ito. Ingat bro, nakauwi na kayo sa Laguna. Opo bro, nasa Laguna po kami. At napauwi na. Ayun nga, nasa encyclopedia na mismo, sa Groyler. Nasa Groyler Encyclopedia. Volume 8. Page 286, yun ang Catholic Church that was existed 2,000 years ago. At yun ay may connection, historically speaking, biblically speaking, sa 16-18 ng Mateo. At wala nang ibang simbahan na binigyan ng authority o mabantika sa 19, kundi ang Catholic Church. Kaya nga may tradition tayo eh. Di ba? Kaya meron tayong tradition na wala ang mga protestante eh. Ngayon, gagamitin nila yung 4:6 ng unang Korinto na ang mga bagay ng ito, mga kapatid, inanyo ko sa halimbawa sa akin sa Paul style sa inyo. Upang sa amin, mga tuto ko yun na wag hihigit sa mga bagay na susulat. Yung Greek interlineal noon, ang nakalagay doon, tanak. Ibig sabihin, yung subject of the sentence ni Apostolo Pablo doon na wag hihigit, tumutuko yun sa Old Testament. Dahil wala pa namang Biblia nun eh. Wala pang Biblia nun. Na-compile lang ang Biblia. Wait lang ha. Sabitan ko. Okay. Ayan, sana nga ba tayo? Yun, ang tinutukol sa 4:6 ng unang Korinto, yung tanak, Old Testament. Ibig sabihin, huwag kayong hihigit sa mga bagay na susulat. Yung Old Testament. Out of context yung mga bagay. Iyan ang pangangatwiran nila eh. Iyan ang pangangatwiran nila para depensahan yung paniniwala nilang sola eskriptura. Ano? Ay nabahalang magtansya. Ayan. Nikniks, yung mga sinasabi mo, libelous yan, nikniks ha. Tandaan mo, yung lokal ng MCGI, ayoko lang magsalita. Ikaw, Niknix, pasaway ka. Yan si Niknix, mga kapatid na Romelo. Ateista yan. Ateista yan. Huwag na lang pansinin yan. Huwag na lang natin basahin ng comment yan. Kasi makakahawa lang yan eh. 15:33 1 Corinthians. Ito. Ano to? Iglesia ni Manalo. Yan. Theodore Leonardo. God bless you and the family for that. Salamat sa Diyos, kapatid. Gawin nyo CF dyan bro, yung mga Tagaloguna. Yun nga mission ko mga kapatid eh. Kaya mag-aaral pa tayo. So, bumili tayo ng ano. Malayo-layo pa tayo. John Patrick Barcelo, Bro Jared PM po. Sige po kapatid. Pag nakauwi. Pauwi na kasi tayo eh.
bro, pa-shoutout po watching from Mindanao. Emmanuel. Bro Emmanuel, shoutout po sa inyo kapatid. At palain mo kayo ng Diyos. Shoutout po. Jimuel Bongalos. Pa-shoutout po sa Templar. Yung Templar. Ryan, pa-shoutout. Bro, back-read po ng comments ko. Ayan, si Bro Eugene nga po, nandito. Ayan. Dito na tayo sa barangay. Malapit na, unting lakad na lang, makakauwi na tayo. Ayan. Udian Galvez sa mga hindi naniniwala sa simbahang Katoliko. Larry Fernandez, time welcome bro Jared. May logo naman si edit mo. So, wala pa po bro eh. Ano ba sa damit ba? Shout out from Bohol. Raiden Dictas. Ayan. Nato Yato. Pwede mo pare. Raindale J. Mentes. Layo ng nilatag mo. Nilakad. Layo talaga bro. Na tayong budget eh. Kaliit-liitan lang tayo. No? Sabi nga ni Apostol Pablo, 1.27 ng unang Korinto, sapagkat pinili ng Diyos ang mangmang at kahirapan ng sanlibutan. Backread sa comment. Alin lang bro, di ko makita. Backread. Ingat ang God bless sa inyo. Cordero Ulysses. Donglet Puto Vlog. Bebe isiya lang kami. Jan Patrick. Pa-shoutout bro. Wag you related. Ayan, malapit na tayo. Kanto na to eh. Kanto dito sa De La Paz. Bro Jared, tatak CFP. Stop. Good na. God bless. Jennifer A. I-backread mo, sinabi ko. Di ko po makita bro. Ini-scroll ko po kanina pa dito bro. Jan Patrick. Mirna. God bless. Sige, dito. Elmer Rizal. Habang nung nilakad. Pagod Oh, bro. SDA. Akong tanong na pero personal, pwede ba private message? Sige po, Cordero Ulysses, i-chat nyo lang po ko kaya i-add. Welcome naman po tayo dahil di naman tayo nagtatangi. Diyos nga, hindi nagtatangi, ako pa. Kalit-liitan lang ko. Gis 34-35 ng gawa. At binuka ni Pedro kanyang bigyan sinabi. Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Kung yung Diyos nga, hindi nagtatangi ako. Kaya lahat ng nag-a-add sa akin, accept ko lahat. Yung mga nag-chat-chat, BBM ko. Okay bro, sir, huwag kang magaya. Oo bro, kasi hindi na ako kalulugdan ng Diyos kung uurong ako sa pananampalatayang tinanggap ko. Nasa Gis 38 ng Hebreo. Brad. Ano ako lahat? Doon bumili. Rizal? Oo. Hindi nga bro eh. Pauwi ka na? Ingat. Yan. Pauwi na tayo.
Habulin. Nay. Pagod. Ngayon, ang gagawin natin, yung itong ginagawa natin minsan, ito, yung ating common snapping turtle, naiwan ko na to sa ano eh. Papakainin natin. Tingin natin siya. Hindi ka na yata nakain ng pellets ha. Pahinga muna. Galing ka pa ba Bohol? Opo bro, galing pa akong Bohol. Eugene Galvez. Unmasking guys, nandito naman si Satanas. O si Dino Diaz, alaga di Satanas yung sinungaling yan eh. O sas yan eh. Yung kontra sa aral ng mga apostol yan, dahil yung mga aral ng mga apostol sa ikalawang 1:8, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang wag din yung iwala. Kaya mo lang naman sinabing huwag iwala dahil may possibility mawala. At yung pananampalataya ni Dino Diaz na faith alone, palpak rin yan. Bakit? Dahil bukod sa patay ang pananampalataya mo, 2:26 Santiago, nagkakasala ka pa 4:17 ng Santiago. CFD ka na ngayon bro, ingat lalo. Yan si Bro Al. Sali na si Bro Al dyan. Nawala yung sound. Wala ba yung sound? Sige, paano ba isali yung ano? Andito pa, Tito. Nasa ano? Nasa loob. Dino Diaz, ayaw mo humarap ng harapan. O, di talaga harap ng harapan yan. Bro, ano? Ano, bro? Ay, Dino Diaz, umalis ka na dito. Oy bro, kung hindi mo kami hinarap dito sa Iloilo, dyan pa kaya sa Laguna? Hindi Wag ka na haharap dito, yun bro. si Dino Diaz. Huwag ka na dito bro. Alala mo ba yung topic dito sa Haro? No, ipaalala ko sa'yo. Ang tagal naming inantay yun, pero ikaw yung nawala, ikaw yung hindi, no. Kaya wag kang ano dito, wag kang wag kang kagaya ni Masing Live, nandito na naman sa live ni Jared. Uy, tubigil na kayo. Hindi kayo umubra sa punto por punto, dito na naman kayo. Ano? Dino Diaz, kung wag kang dada ng dada dyan, tuparin mo yun. Hanggang ngayon, inaantay ka namin face to face dito sa Iloilo. Hindi naman naharap ng face to face yan bro dahil takot sa mga Muslim yan. Hindi bro, nagsabi na yan dati sa amin, napupunta dito sa Haro, tapos hindi natuloy. Ano ba nangyari? Ay takot. Baka siya yung kinatuparan bro nung ano sa 9 ng unang Korinto, yung mga walang pagkalalaki. Dapat kung At saka haharap dapat At saka yan eh. Dino Diaz. At saka Dino Diaz, kahit yung style ni Brother Jared Malairi Soriano, wala ka nang pakialam doon. Bakit? Basta nasa tamang yun, turo. Nasa tamang paliwanag, hindi kagaya mo bro. Kahit yung style mo, mala anghel, yung style mo ng pagtuturo bro, kung wala ka sa tama, walang kwenta yun. No? Sigurado ka ba sa lahat ng CFD umiinom ng alak? Oy! Bro Bilward Pakot, sa tanong, sino ba yung nireplyan mo? Bro, umiinom ka ng alak kasi CFD ka na. Ang lokohan yan. Paratang yan bro eh no? Kalokohan yan bro. Kalokohan yung tanong mo na yan sa ano yan. Kaya yan, sagutin mo yung tanong ni Bro Pakot.
Kawawa ka dyan kay Pakot. Siguraduhin ko sa'yo. Si Dino Diaz, maganda magharap kayo. Kasi nakaharap ko na yan, bumagsak yan sa 2:12 ng Pilipos eh. Saan daw kabababata na ikaliligtas ang gawa. Sila di tapak na chintas dito, mga binablock na tong mga ateista na tayo. Wala akong pakialam sa inyo mga kapatid na ateista. Bla bla. Hiligay nun yan, hiligay nun si Dino Diaz. Ikaw pati Nix block na kita ha? Kasi wala akong pakialam sa mga ateista. May sarili kayong Diyos. Ayun no, si Dino Diaz. Ay nako, Dino Diaz. Kanina nag-reply ka pa, mag-comment ka dyan ulit. Nasaan ka na bro? At inaantay ka namin dito sa Iloilo. Ay tagal na yon, siguro higit na rin 1 taon. Nandito yung conversation namin hanggang ngayon, kaya wag mo sabihin na hindi yung totoo. Kasi mahilig kami bro, mahilig kaming mga likot o magtago ng mga dokumento. Kaya wag mo sabihin na hindi yung totoo. Yan ang nasa isip nila bro, kasi pamamaratang yan eh. Na porket si FD daw umiinom ng alak, kung di ka ba naman napakapogi mo. Kasi si Pablo na nga mismo nagbilin kay Timoteo doon sa unang Timoteo na huwag kang iinom ng tubig lamang. Kundi lagyan mo rin ng alak. Iba yung manlalasing kaysa sa manginginom. Yung manlalasing, araw-araw yun. At yun ang bawal ng Biblia sa 6:9 ng unang Korinto dahil gawain ng mga libuyon. Pero yung iinom ka lang ng kaunti, gaya ng bilin ni Pablo kay Timoteo, pwede yun, biblical yun. At saka Brother Jared, kung hindi iinumin yung alak, hindi iinumin yung vino, anong gagawin doon sa ginawang wine ni Kristo doon sa kasansana? Ano yun? Gagawin ipaligo? Ay, At saka wag kayong magbintang dyan na lahat ng CFD nag-iinom. Bakit? Si Brother Jando Alabado hindi yan nag-iinom. Si Brother Winder Talibong hindi yan nag-iinom. Allergy si Brother Jando sa anak, makatikim man ng konti. Nilasing na yan, tulog na yun agad. Di ba? Hindi kasi nila alam yung Hindi kasi nila alam yung bro. Alam nyo ba yung mali? Kung ang tanong, makakalasing ba yung alak noon? Brother, yung sinasabi namin dito, yung tama o kaunting pag-inom, yun yung tama. Pero pinagbabawal din sa Katoliko kapatid, yung maglasing ka na parang nawawala ka na sa sarili. Ayun. Baka mamaya, possess ka na, lumipad ka na kapatid dahil sa alak na yan. No? Ayun. Nandun na nga mismo sa 5:23 ng unang Timoteo eh. Huwag puro tubig lang inumin. Pag sinabing huwag puro tubig lang, huwag ka rin inom ng tubig lagi. Kundi uminom ka rin ng kaunting alak. Alak eh. Hindi nga ako... Ano ba yan? Yakult? Yakult ba nakalagay dyan? Soft drinks? Alak ang nakalagay eh. Di mo kasi... Ito, sabi ni Hilbert, hindi nga ako nagiinom Katoliko ako parang naging sulpot. So, ibig sabihin pala, kapag hindi nagiinom, sulpot na. Thank you. Grabe. No. At sa'yo, kapatid na Hilbert, pagbawal ang alak, si Christ nga nagpainom. Yes! Yung pinagbabawal po yung magpakalasing. Yung nawawala ka na sa iyong sarili. Ganun yung bawal. Biblical yan bro. Yata yun. Inom ka ng konting video. Kaya itong mga protestante na ito bro, walang gawang mabuti itong mga ito. Ano bang nangyayari sa atin dito? Yung mga kapatid may pumasok pa isa. CFD bro. Oy bro, kumusta bro? Hindi kita makita bro. Parang mahina signal ko dito eh. Mukhang tinaklupan ka ng alapaap. Ang oras ko dito. Nandito na ako sa Iloilo bro. At saka naka-live pa yung punto por punto ngayon Naka bro, ito na naman si Unmasking Lies walang isang agnostiko eh. Si Unmasking Lies bro. Alam mo yan, atheist. Oo nga bro, kasi nagkatalakayan din kami yan eh. Hindi yan yung totoong anti-Kristo bro. At saka, shout out kay Brother Christopher Barquela. Bro Jared, si Brother Christopher, nakasama ko yun dati sa live. Magaling yan. As in.
Bro, hindi ako makita dyan, bro. Hindi kita makita, bro. Kaya ng pag-ibig ko sa kanya, hindi niya napapansin. Agay. Delikado lang to. Seryoso, hindi talaga ako makita. Siguro sa Hindi talaga, bro. signal ko yata kasi kasi kayo hindi ko pa rin makita eh. At patay. Yun ang tinatawag, bro, na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Siguro kasi yung nakita ko, yung sarili ko lang eh. Yun lang. Habang Buti na alam nyo na ang paratang ng mga protestante sa ating mga katoliko. Yes, lahat ng paratang nila, kapatid, halos na-encounter na natin yan, no? Lalong-lalo rin yung pagsamba sa mga rebulto, paratang din yun. No? Marami na paratang tayong na-encounter nila, kapatid. Yung paninira nila sa atin, bro, yung paninira nila sa atin about sa mga imahe, matagal na yun, bata pa ko. Ganyan na, hanggang ngayon, ganyan pa rin. Walang pagbabago. Pero sa live daw, bro, nakita daw tayo lahat. Bro? Sa live daw, bro, makita daw tayong lahat. Okay. Using ko yun. Kasi nag-live din ako sa punto por punto. bro, nung bunagin din ako, yan din ang tinitira ko eh, yung mga imahe. Ito na lang, nagagawa tayo ng topic dito tungkol sa imahe, brother, no? Para dito katikisin lang din naman. Na itulong na natin dito sa live ni Brother Jared. No? Ano kaya? Okay sa inyo? Para maganda yung comment section dyan sa live ni Brother Jared, oh. Kasi alam ko, pag rebulto yung pinag-uusapan, nako, allergy dyan yung mga sulpot. Sige bro, maganda yan. Ayan. Kita namin kayong tatlo. Yes, thank you so much, Brother Christopher. Ayan, no? Kapatid, alam nyo ba na yung ginagamit ng mga sulpot natin, kapatid, ay yung sige, tanungin na natin si Brother Jared. Brother Jared, ano ba yung mga bersikulo na ginagamit ninyo dati para sirain kaming mga Katoliko patungkol sa rebulto, bro? Unang-una dyan, yung nasa 26 hanggang 5 ng Exodo, 5:7 hanggang 9 ng Deuteronomio, 17:29 ng Gawa, 42:8 ng Isayas, tsaka 22:8 hanggang 9 ng Apokalipsis.